ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa pagpapahayag po ng mabuting balita, ipinakita po sa atin ni San Marcos kung papaano pong si Jesus ay nagtungo po sa kanilang bayan upang magturo din po sa sinagoga. Bilang isang guro po kasi, ay sila po yung naglilibot upang magpahayag po ng mabuting balita sa mga tao. At sa pagkakataon pong ito, si Jesus po ay nakarating po sa kanya pong sariling bayan, kasama po ng kanya pong mga alagad at nagturo po sa kanila pong bayan. Ipinahayag po sa atin kung papaano po tinanggihan si Jesus. Bakit? Kasi po, sa pagkakaalam po ng mga tao, si Jesus po ay isang anak ng karpintero. At kapag po sinabi po nung kapanahunan po nila na anak po ng karpintero, sila po ay nakatira lamang sa isang maliit na bayan, na sila po ay, ang karpintero po ay gumagawa lamang po ng bahay, gumagawa lang po ng mga muebles, gumagawa lang po ng kung ano-ano upang maghanap buhay at maitagulod po ang kanila pong pamilya. Yun po yung tingin po ng mga kababayan po niya kapag po pinag-usapan na isang anak po ng karpintero. Pero ang hindi po nila nalalaman na si Jesus na anak ng Diyos at nagkatawang tao, mas nakita po ng mga tao po doon po sa kanila pong bayan, si Jesus bilang isang tao. Si Jesus na anak ng karpintero, si Jesus na anak ni Maria, na walang ibang kayang gawin kung hindi ang gumawa lamang ng bahay doon po sa kanila pong lugar. Pero ngayon po ipinapakita po sa atin mga minamahal kong kapatid, kung papaanong si Jesus na anak ng Diyos ay nangaral at nagpagaling sa iba't ibang panig po ng lugar. Pero masakit na nga lamang po para po sa katauhan ni Jesus, sapagkat sa sariling bayan, siya mismo ay tinanggihan. At mga minamahal kong kapatid, maaaring nararanasan din po natin ito sa atin pong mga sarili pong buhay, sa atin pong mga sariling tahanan, na kung papaanong sa pagpapahayag po natin ng mabuting balita, sa pagpapahayag po natin ng mga magagandang paggawa, mismo ang atin pong mga kapamilya ang hindi pa po naniniwala sa atin pong mga kakayahan. Na kapag po tayo ay nagbibigay ng isang mabuting motibo, kapag po tayo ay nangangaral sa atin pong sariling pamilya, kapag po tayo ay gumagawa ng mabuti sa atin pong sariling pamilya, minsan po, hindi na po tayo pinapansin. O minsan po, sa atin pong mga kapitbahay, sa atin pong mga kabarangay, hindi na po tayo pinapansin. Bakit? Kasi nandoon na po yung over-familiarity. Kilala na po tayo. Nakikilala po tayo sa ganito pong mga gawa natin, sa ganito pong pagkakakilanlan sa bawat isa po sa atin. Kaya nga po ganito din po yung nangyari kay Jesus. Kung papaano siya ay tinanggihan dahil nakilala siya bilang isang anak ng karpintero, pero hindi siya nakilala bilang isang anak ng Diyos. Kaya nga po sa pagpapatuloy po ng atin pong pagninilay, ipinapakita po sa atin na sa ginawa pong kabutihan ni Jesus, hindi po kayang pagalingin ang isang taong tumatanggi upang siya ay gumaling. Kapag po ang bawat isa po sa atin ay tumatanggi na po sa kabutihan, tumatanggi na po sa biyaya na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa po sa atin, ano po ang nangyayari? Napapariwara po tayo. Hindi na po natin makita yung magandang plano ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Bakit? Kasi hindi na po natin tinatanggap yung grasya ng Diyos. Hindi na po natin tinatanggap yung pagpapagaling ng Diyos. Hindi na po natin tinatanggap yung pagkilos ng Diyos sa atin pong mga buhay, kaya hindi na po natin makita ang kabutihan na ginagawa ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Malinaw po na ipinapahayag po sa atin na hindi mapapagaling ang mga taong
hindi po nananalig sa Diyos. Kaya nga po kahapon sa mabuting balita, ipinakita po sa atin kung paanong ang dalawang kwento na si Jairus bilang pinuno ng sinagoga at ang babaeng mayroon ng sakit ng 12 taon ay nanampalataya kay Jesus, nanalig kay Jesus. Nagtiwala silang dalawa na mayroong magagawa si Jesus para sa kanila pong buhay. Ang bawat isa po sa atin, kung hindi po mananalig sa Diyos, wala din pong mangyayari sa atin pong mga buhay. Hindi tayo mapapagaling, hindi po mapapaayos ang atin pong mga buhay. Bakit? Inisang tabi na po kasi natin si Jesus, ang Diyos sa atin pong mga buhay. Ikalawa po, hindi maaaring magkaroon ng kapayapaan kung ang mga taong naroroon ay nagsisiraan. Hindi po magkakaroon ng kapayapaan kung ang bawat isa ay nagkakagatan. Yun po yung malinaw na naalala ko po sa sinabi po sa amin ni Monsignor Venco, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa, nung kami po ay meron pong Lectio Magistralis sa seminaryo po. Meron po kasing nagtanong kung bakit daw po ang isang pari ay nagkakaroon daw po ng pag-aalitan, o kung bakit ang isang community daw po ay nagkakaroon po ng pag-aalitan. Ang sabi po ni Monsignor Venco po sa amin, dahil ang bawat isa ay nagkakagatan sa tenga. Mga minamahal kong kapatid, ganun din po yung itinuturo sa bawat isa po sa atin. Kung ang bawat isa sa atin ay nagkakagatan, kung ang bawat isa sa atin ay nagbabagsakan, kung ang bawat isa po sa atin ay nagsisiraan, hindi po natin makakamtan ng kapayapaan. Kung papaanong ang mga kababayan ni Jesus ay hindi siya inari bilang isang propeta sa kanila pong sariling bayan, dahil po sa panghuhusga na ginawa ng mga taong ito para kay Jesus, hindi po nila nakita ang kapayapaan na dulot ni Jesus sa kanila pong buhay. At gayon din po tayo mga minamahal kong kapatid, kapag hindi po natin tinanggap yung pagtatama ng isang tao para sa atin pong sariling buhay, sa atin pong komunidad, hindi po natin makikita yung kapayapaan na ibinibigay ng Diyos para sa bawat isa po sa atin. Lagi po nating tatandaan na ang Diyos ay nagsasalita sa kahit na kanino para ang atin pong buhay ay maitama. Ang Diyos ay nagsasalita kahit kanino para manatiling payapa ang atin pong komunidad. Kung hindi po natin susundin, kung hindi po natin pagninilayan, at kung hindi po natin tatanggapin, mga minamahal kong kapatid, wala pong kapayapaan ang maitudulot sa atin pong kalooban. Kung hindi po natin kayang tanggapin ang ipinapahayag ng Diyos sa atin pong mga sarili pong buhay, wala pong kapayapaan na makakamtan sa atin pong kalooban. Dalawang bagay ang tinuturo ng mabuting balita sa bawat isa po sa atin. Una, hindi po magkakaroon ng kagalingan ang mga taong hindi naniniwala at hindi tumatanggap sa kagalingan na ibinibigay ng Diyos. Ikalawa, wala pong mananatiling payapa ang kanila pong puso kung ang bawat isa po sa atin ay hindi po tumatanggap kay Jesus. Mga minamahal kong kapatid, sana po sa pagdiriwang po natin ng paggunita kay San Juan Bosco bilang isang pari na ginugol po ang kanya pong buhay sa pagtuturo po sa mga kabataan, ganon din po sana ang gawin po natin. Sabi nga po niya, whatever you do, think of the glory of God as your main goal. Ano man po ang gawin natin sa buhay, alalahanin po natin na ginagawa po natin ito
para sa ikadarakila ng Diyos sa atin pong mga buhay. Hindi man po tayo tanggapin, hindi man po tayo paniwalaan, ang mahalaga sa bawat isa po sa atin, ginampanan po natin ang atin pong responsibilidad bilang isang mga mabubuting Kristiyano sa pagpapahayag ng mabuting balita sa atin pong kapwa. Hindi ka man tanggihan, hindi ka man tanggapin ng ibang tao, tanggap ka ni Jesus sapagkat gumagawa ka ng mabuti para sa iyong kapwa. Amen.